penalty kami ng 100. Kaya na bayaran namin is 2,610 pesos. So, Tita Barla Loving Life. Yes, welcome to my vlog. Please subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! Tita Barla at ang bago niyang buhay. Good afternoon mga katita, mga kasari. This is Tita Barla. Welcome to my channel. Today is January 3, 2024. Nagbilang ako sa aking na-save na 4D tax. Kasi ay January ngayon, umpisa na ang ating responsibilidad sa pagbabayad ng ating tax para magiging legal ang ating business. Time check, time 15 AM. Magbilang tayo ng magkano na ang ating nakuha. Dito ko lang nilagay sa malit na container yon. Tapos nilagyan kong pangalan tax. Tax para sa permit. Mga utang kasi tindahan dito. I-check natin kung magkano. Actually, itong aking na-save na para sa tax is nag-umpisa lang last November kasi nakalimutan ko na ta-tax na din kayo sa January kasi last ang sinagsisavean ko is yung pang-tax sa bahay September. So after the September nakalimutan ko na meron pa palang pang-tindahan sa January. Start ako ng November para maabutan ko yung amount kasi dati yung last year namin is 1.5 lang yon. Sabi ko kung mag-save ako 100 per day tapos November, so more or less 3,000 to 3,000 per month, tapos times 2, 6,000. $3,400. Oh, 3,400 lang. So, 3,400. Ay, dami pa yung utang sa tindahan. Ang naipon ko total is 3,400 pesos. Nag-start pala ito ng middle of November, yung pag-iipon ko ng tag 100. Hindi kasama dito yung nagsasarado ang tindahan. Yung Sundays, hindi ako naniningil. Kasi most of my Sundays is hapon na ang bukasan ko. Lugi ako kung magbabayad. Lugi ang in-check, no? Na-save ko for that certain period is 3,400. May utang pa si tindahan to tax na 500 kasi minsan hindi ako nakapagbayad. Ang ano ko lang naman pag huhulog-hulugan ko yung mga si tax or si pang kuryente is through the barya. Kung madami akong barya, makapaghulog ako, makapagbayad ako sa mga na hiwalay-hiwalay ko. Pero pag walang barya, hindi ako naghulog. Pero nakalista yon, kaya may listang 500. Kailanganin ko naman ng barya o di doon ko na ipapalit yung aking mga barya from the hulog-hulog. Dati kasi ang nabayaran namin is 1.5 something. I-check natin mamaya kasi si husband lang papuntahin ko doon para hindi naman ako magsarado dito sa tindahan. Ang requirements ng pag-renew or apply ng business permit is sedula, barangay clearance, DTI. Oh, yun ang last. Ay, meron pa pala yung kung nagre-rent kayo yung occupation permit mo or contract ng nirentahan mo ng space. Pero yung sa amin dati, ang pinakita namin yung resibo na amin na talaga yun. Nag-renew na kami is ganun pa din. Sedula, barangay clearance, photocopy ng DTI at saka resibo na amin na talaga yon. So pag renew ngayon hindi na siya hinahanap, yun lang, sedula, barangay clearance, photocopy ng DTI on. So ang depende sa inyo kung kakailanganin ba na mayor's permit. Ang iba kasi pag nasa barangay lang, barangay certificate lang or barangay permit lang ang kailangan. Sa amin dito, kahit nasa barangay kami, mayor's permit pa rin afterwards. After 1 hour, nakabalik na si Mr. Ang sabi niya, madali lang naman daw sa kanya, less than 10 minutes.
Kaso nagkasabay sila doon ni kapatid at may kulang ata yung requirements ni kapatid, kaya umuwi silang dalawa doon sa bahay ni kapatid. Natin niya doon. Inaayos na niya. Kakarating lang niya. Wala pa sticker. Kailan ang sticker? February. So balik pa naman tayo. So paano nila malaman na ano na tayo? Ang nabayaran namin sa barangay is 150. 50 lang sana yung certification, kaso may na penalty kami one time. Yung penalty kasi namin may meeting sa barangay or sa purok namin na every first Saturday of the month, tapos kung na-absent ka 100. Nangyari yon nung election Monday, diba? Tapos yung week na yon is yung All Saints and All Souls Day. Tapos pag Sabado noon, syempre galing pa tayo sa Undas, hindi kami nakapunta doon sa meeting. Nag-penalty kami ng 100, kaya ang nabayaran namin sa barangay is 150. Tapos yung sedula is 105. Tapos may fire pa na 500 pesos. At ang nabayaran namin sa mayor's permit is 2,005 pesos. So ito na sila lahat. I-include na doon yung sanitary, fire, si fire lang ang separate 500, tapos ito si sanitary kasama na to dito kay mayor's permit. Total na bayaran namin is 2,610 pesos. Bali, yung aking 3,400 may sukli pa. O, diba bongga? Ang ano ngayon, sticker na lang namin kasi may plaka na kami last year. Ang sticker, didikitan yan every year tuwing nagre-renew. Ang sticker is available by February. Balikan yon para hingin yung sticker at idikit. Bale, may sukli pa si tax savings na 790 pesos plus 500 na utang panitindahan. Meron pa siyang 1,290 pesos. At ito na namang 1,290, i-continue ko pa rin to kasi until sa September naman ang bayaran namin sa tax for the next year. Ito pala, pag nagbayad kayo ng kunyari ngayon 2004, nagbayad kayo by September, tax good for the next year 2025 at may 20% discount. Sa kasakaling hindi ka man nakapagbayad sa September kasi yun nga, wala sa schedule natin kasi ang nasanayan natin is by April. Yun pala yung April 2025, siya na yung pang last payment sa tax for the 2025 at 10% lang yon. Ngayon ko lang din nalaman nung nandito na kami kasi nung nasa Cebu pa ako, ang pagbabayad ng aking tax is April of that year. So 10% lang pala yun. So ang ngayon, para hinaki din ang chance natin na ma-save ba, magka-discount tayo 20%. Last year ang nabayaran namin is, ang resibo is 19 something. May 20% discount, so nagiging 15. Ngayon, yung pera na isi-save ko na 1,290, continue yun hanggang sa September. Siguro dahil ay ang layo-layo pa niya, itag 50 pesos ko na lang siya per day. Kasi ginawa ko naman yung 100 at the time kasi pa ending na ba ng November, baka hindi ko makuha yung, basta ang iniisip ko lang dati is kukunin ko 3,000 kasi yung based on the previous last year 1,500 lang yun. So kung nag-increase man siya, at least may allowance pa ako. Pero ngayon siguro is malayo pa naman si September, gawin ko na lang siyang 50 pesos o diba? So para legit tayo, ayan na lahat, ito na ang papers natin. Ayan, 2024 na po kami. Thank you so much, and ayan, ready, hindi na tayo mabahala. Ang sabi pa doon sa barangay, iikot-ikot daw ang bagong barangay captain at titingnan yung mga tindahan na walang
license. Pakuhaan na daw nila ng license. Kasi madami dito mga parang kabuti lang na tumutubo kung saan saan. Ang mag-iikot daw sila by February kasi ang iba para bang fly and go, sinasarado nila by January para iwas ganon, tapos nag-open sila ulit. So i-check nila yun. So yun lang muna ang i-share ko for the day. The day is January 3, 2024. Thank you for watching everyone. Thank you for your support. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe Tita Barla, and goodbye. See you again.